Good morning ka-coffee! Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Makasaysayang araw, May 12 ka-coffee. Nakaboto na po ang ating presidente. Si Pangulong Bongbong Marcos nakaboto na. At smiling face ang ating presidente. Diba? Kapag hindi ka talaga stress, smiling face ka. Nakita niyo na ba yung mukha ni PBBM? Pinost ko yan sa Facebook page ko O tingnan mo naman yung mukha na yan. Sino ba naman magsasabing stress yan? Tingnan mo naman yung mukha na yan. Baliktad lang kasi opposite yung camera ko. Fresh na fresh, hindi stress. Yung iba dyan, stress na ang presidente. Chillax lang, di ba? Hindi na i-stress ang presidente. Tingnan mo naman dyan, Smiling face kasi naboto niya na yung paborito niya. Naboto na niya ang alyansa para sa bagong Pilipinas. At nakita nyo rin ba yung video? Mayroon siyang ipinakitang papel. Meron siyang ipinakitang, and I suppose, ito po ay sample ballot. Listahan na kanya mga iboboto. Pinakita niya sa media. Nakuha ng video ka-coffee yan. Share ko sa inyo yan ka-coffee. Ganyan ang presidente. Hindi nakaka-stress. Nakikipag-usap, nakikisalamuha. Simple. Oy, mga bitter dyan Sige, pakinggan natin ito. Courtesy of PTV itong video na to. Yan yung pagdating nila sa eskwelahan kung saan sila boboto. At ilalabas pa lang po ng van si Madam Imelda Marcos. Yan, may hawak siyang papel. Okay, mahina lang yung audio ko Ang tanong, para may nagsalita, para I suppose media or bystanders, ang sabi, baka makita kasi may hawak ng papel kuha tayong sample ng papel. Ito. Nakita nyo naman, di ba? Hawak ng presidente. Sample ballot. Kasi baka daw makita. Ganyan. Baka makita. Baka makita kasi ginagano ni presidente, Nagra-review. Sabi ng presidente, wala naman surprise dito yun. Ganon dapat. Loyal sa kanyang partido. Kasi nakakatawa, ini-endorso niya ang alyansa, tapos di niya iboboto yung alyansa. Kaya masaya ang presidente. Wala siyang guilt. Yung iba dyan, may guilt. Nakukonsensya yung iba. Ang presidente hindi. Pinakita niya. Ito. Makita pa ng taong bayan niya. Kung na-picturean pa yan, wala lang tayong close-up na kuha Pero nakunan doon sa video, yung listahan na kanyang mga iboboto. Alam mo, naging effective yung pagdadala niya ng listahan. 10 minutes, in less than 10 minutes, natapos po ang pagboto ng ating presidente. Yes, special yan. Sasabihin ng iba, kasi naman syempre presidente yan mauna. Malamang. Presidente yan. Maayos-ayos ang pila dyan. Diba, as compared to other schools, na hindi mo naman maiiwasan, every election naman yan, mahaba talaga ang pila. Pero sasabihin nila, bakit ang bilis-bilis ni PBBM nakaboto, less than 10 minutes? Hindi ka naman presidente. Malamang sa malamang, may exemption yan. Malamang sa malamang, controlled yung tao dyan sa eskwelahan na yan, kaya mabilis ang pagboto. May masama ba dun? Walang masama dun. Kayo lang na nang-i-issue ang masama dun. Gusto nyo kayo, ganyan, special. Sige. Anyway, good vibes tayo dahil nakaboto na ang presidente at masaya ang presidente dahil binoto niya si Benhar Abalos, sabi pa ni Sir Yayam. Correct. Number 1 sa balota Benhar Abalos at ang alyansa. Dumating na, itong balita na to 3 hours ago ka-coffee kasi maaga bumoto si presidente Dumating na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Mariano Marcos Memorial Elementary School dyan po sa Batac City, Ilocos Norte para bumoto ngayong hatol ng bayan 2025 courtesy of PTV. Sino ka-coffee yung mga taga Batac City? Yan, sino yung mga bumoboto dyan sa Mariano Marcos Memorial Elementary School? Ang swerte nyo naman. Kasama nyo sa presinto ang ating presidente, di ba? Sa amin din pag ako naboto natutuwa rin ako pag may mga social pag may mga, hindi man social, may mga personalities. Sorry for the term. May mga personalities na kasama mo doon sa presinto. Siyempre, kahit papano, di ba, ibang mukha naman yung makikita mo, masaya-saya din po yan, Diyan po siya sa Mariano Marcos Memorial Elementary School, diyan sa Batac City, sa Ilocos Norte. Kahapon, nandyan din sila, Pinost po ni First Lady, yung kanilang celebration ng Mother's Day. Masaya din ka-coffee ang pamilya. Tingnan mo, yung mga nang-i-issue, bitter. Yung mga nang-i-issue, pangit. Yung mga ini-issue, chillax lang. Relax lang. Positive vibes lang. Tingnan ninyo, yung mga nang-iintriga, yun ang stress na stress. Kasama ng Pangulo, sina dating First Lady Imelda Marcos, Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, at ang kanyang kapatid na si Irene Marcos Araneta. Yan po ay ulat ni Kenneth Pasyente dyan po sa PTV. Oy!
In fairness, happy ang ating presidente dahil nakaboto na siya. O yan o. Normal. Mas social pa nga yung iba eh. Nakita ko yung post ni MVP eh. Si Manny V. Pangilinan, di ba? Mas social pa yung kanyang pagboto. Pero sa barangay daw po yan sa Forbes Park daw po yung barangay na yun. Kaya medyo social. Kala mo sa bahay nila, no? Pero Forbes Park daw po yan, barangay hall. Ayan ang ating presidente. Ayan, bumoto ng normal sa tamang proseso, hindi nagpaka-special. Pero syempre, naintindihan nyo naman dyan, presidente, may security concerns dyan, so control yung crowd dyan. So wag kayong exage, wag kayong OA, wag kayong gumawa ng issue. Presidente ang pinag-uusapan dito at kailangan siyang i-secure. Kasi sasabihin nila, bilis-bilis ang presidente nakaboto. Kami mga normal na tao, ang tagal-tagal namin. Mag-presidente ka para mabilis ka rin makaboto. Diba, common sense naman yan eh. Kailangan, maprotektahan pa rin ang presidente. Public place yan eh, crowded place yan. Ano sa tingin ninyo, hindi i-secure ng PSG yan? Naku naman, mag-isip naman kayo ng tama dyan. Hawak-hawak dito ng presidente, syempre yung ballot secrecy folder at ang kanyang listahan, pwede naman magdala ng listahan. Yan o, tinitingnan nating presidente ang listahan kasi may mga fake news na kumakalat, bawal daw po magdala ng listahan. Paano naman yung mga senior citizen, medyo hirap magtanda o baka makalimutan yung magkulang ang kanilang ibobotong senador. So pwede ang listahan ng presidente mismo, may dalang listahan eh. Diba? O, ayan din, ang swerte ng teacher na ito ka-coffee, no, na nag-i-instruction sa presidente kung paano yung pag-insert niya, pero definitely alam na ng presidente yan dahil ilang beses nang ginagawa yung pagboto na yan. Pag-inserts ng kanyang balota doon sa vote counting machine. So yung tinatawag nating VCM. Ayan. Katabing bumoto ng ating presidente, ayan o, ang kanyang kapatid na si Madam Irene, si Amy Marcos, nowhere to be found eh. Hindi natin makita si Amy Marcos kung nasaan. And may mga spectators din po, nasa labas, nakapila. And syempre, hindi muna nagpapasok. Kasi again, presidente yan, sinisecure ang presidente. Yan, may mga nakapila din po na susunod sa pagboto sa ating presidente. O, sa update ng report na ito, President Ferdinand R. Marcos Jr. casted his vote for Hatol ng Bayan 2025 at the Mariano Marcos Memorial Elementary School dyan po sa Batac City. Sa balita po ito ng PTV. In fairness ang PTV ha, updated ka coffee sa mga latest ngayong halalan 2025. Nakaboto na rin po ang ating number 1 senator na si Ben Harabalos. Siyempre, hindi natin pwede makalimutan niyan ka-coffee. Bumoto na ang ating number 1 senator, Attorney Ben Harabalos. Napakahusay na kandidato. Kaya sa mga hindi pa bumoboto, wag po natin kalimutan ang napakagaling na abogado Ben Harabalos. Ayan, sa balita rin ito ng PTV, nakaboto na si Alyansa para sa Bagong Pilipinas senatorial candidate Ben Harabalos. Diyan po sa Highway Hills Integrated School. Diyan po sa kanyang syudad, sa Mandaluyong City, ngayong Hatol ng Bayan 2025. Oy, sino mga taga Highway Hills Integrated School diyan sa Mandaluyong? Ayan, kasama nyo po ang ating number 1 Senator Ben Harabalos diyan po sa presinto na yan ng pagboto. Marami-rami na rin po ang mga senatorial candidates ng Alyansa na nakaboto na. Kanina nakita rin natin si Manny Pacquiao, sino pa? Ang mga bilyar, nakita rin natin, nakaboto na mga bilyar, no? Umaga pa lang kasi alas 5 hanggang bago mag 7, nakaboto rin mga senior citizen kasi may special po na oras sila. So mas mabilis-bilis po yan. May mga naitala na rin pong mga incidents. Nakalulungkot lang ito ka-coffee dyan sa Mindanao. May mga reports na po. Halimbawa, dito sa Silay, sino yung mga taga Silay City? Nagkaroon po ng incident dyan, shooting incident po yan. 2 po yung binawian ng buhay at nakalulungkot po na 5 po ang nasawi dahil po sa incident na yan dyan sa Silay City, Negros Occidental. Ngayong araw po mismo ng halalan, 2 people were natsugi and 5 were nasugatan. Tinatagalog ko kasi sinesensor ni Facebook at ni YouTube kapag English terms eh. The victims were drinking coffee dyan po sa barangay Mambulak. Nakakalungkot ito ha. Alas 7 ng umaga when the group of barangay chairmen who were on board a van allegedly passed by and fired at them. Negros Occidental Police Chief Colonel Reynero de Chavez said investigators were still looking into the identity of the victims. Nagsagawa na po ng hot pursuit operation laban po sa mga suspect ang pulisya. Kalulungkot ito ka-coffee. Diba? Halos every election nagkakaroon ng mga ganitong insidente. Kasi hindi mo rin maiiwasan, lalo na sa local elections. Medyo, lalo na yung mga nasa hotspots, mga nasa election hotspots, lagi may ganyan eh. May mga ganyang eksena, no? Maswerte tayo dito sa Metro Manila at nearby
provinces na bibihira natin na nararanasan yung mga ganyang insidente. Meron, no, mga marites lang, away-away ng mga marites lang, pero hindi humahantong doon sa mga insidente ng pamamaril, no, as compared dito sa mga ilang lugar, halimbawa dito sa Mindanao, even sa Visayas, no, and Northern Luzon, may mga insidente po tayo ng ganyan. Nakalulungkot lang, no, kasi naki-question nito, nasisira nito yung integridad ng resulta ng halalan. Sana hindi na mauulit ito, ka-coffee. Hindi ko alam kung paano ba ang dapat gawin dyan para matigil yan. And then meron na naman, ka-coffee, sa Maguindanao din ata ito kanina, ka-coffee, may nakita tayong mga shooting incidents din dyan. I-verify lang natin ito. Nakalulungkot lang na humahantong tayo sa mga ganitong sitwasyon. Pero kailangan pa rin po natin i-exercise yung ating karapatan. Bumoto po tayo, bagamat may mga pangamba, pero ingat pa rin po kayo doon sa mga pangamba, lalo na kung kayo ang presinto ninyo, nandiyan dyan sa election hotspots, no? Siyempre, safety pa rin po ang inyong pangunguna, pero kung sa tingin ninyo, safe naman bumoto po tayo. Pero kung sa tingin ninyo, based on your assessment, mukhang hindi magiging maganda and magli-lead into harm, edi wag nyo na pong ituloy yung inyong pagboto. Nasa sa inyo po yan. Iba pang update, ka-coffee, si Kerwin Espinosa rin, bumoto na kasabay ng mga PWD senior citizen habang ito ay nagpapagaling. Ito, kilala niyo naman si Kerwin Espinosa, no? Recently din, naging viral ito dahil sa pamamaril din po. And kinabukasan, nagkaroon po siya ng press con. So, isa po yan sa kinikasyon dito kay Kerwin Espinosa. Yan sa Tacloban po. Bumoto ang self-confessed D-Lord. Alam niyo na yon, D-Lord, D-R-U-G, Lord, na tumatakbo ngayon bilang alkalde ng Albuera, Leyte, na si Roland Kerwin Espinosa, pasado alas 6 po ng umaga. Pasok ito sa special na oras na itinalaga ng Commission on Elections para sa mga senior citizen, persons with disability at mga buntis na mula alas 5 hanggang alas 7 po ng umaga. So tapos na po yan. Kung hindi kayo nakaboto kanina, wala na, ka-coffee. Naglaps na po yan. Hintay na lang po kayo. Pero ang strategy ko, hindi pa ako nakakaboto, ka-coffee. Yan, wala pang indelible ink yan. Ang style ko kasi, bandang hapon ako. Hanggang alas 7 naman po ang pagboto, pero dapat safe din tayo. Usually ako naboto, ka-coffee, alas 3, alas 4. Diba? Kasi mas onti na yung tao. Kasi meron tayong mindset, tayo sabay-sabay, umaga tayo lahat 7, 8, lahat tayo nagkakasiksikan doon, diba? Sabay-sabay tayo nagsisiboto. Usually kasi, based on my experience, medyo matagal-tagal na rin tayong bumoboto, ilang eleksyon na rin po yung napagdaanan natin, paghapon na, bandang alas 3, bandang alas 4, kaunti na lang po yung bumoboto. Pero tansyahin nyo rin. Kasi minsan, sa sobrang haba ng pila, naaabutan kayo ng cut-off. Nakakatakot din naman na hindi kayo bumoto. Pero hindi pa ako, ka-coffee, natatiming sa ganong sitwasyon. Usually, alas 3, yan, nasa eskwelahan ako. Alas 3, alas 4, para hindi na ganoon kahaba yung pila. As compared sa umagang-umaga, kasi ang mindset ninyo, tara na lahat tayo magpunta sa eskwelahan, nagkakasabay-sabay. Diba, hindi nagiging efficient. Pero nasa sa inyo po yan, kasi syempre, sabay-sabay din kayo, may mga hinahabol din kayong oras, depende po sa inyo yan. May mga reported incidents na rin, ka-coffee, ng mga pagkahilo, lalo na po yung mga senior citizen na may mga naka-wheelchair, may mga na-report po. Halimbawa dito sa Pasig City, may mga nakaranas po ng pagkahilo dahil po sa sobrang init sa mga presinto. Dyan po sa Pasig, yung mga nasa Marikina, may nabasa rin po tayo mga posts na sobrang init daw po dyan, kaya nga yung may mga industrial fan dyan, ayan, pumunta kayo dyan sa PPCRB, ka-coffee, dyan sa Marikina High School, may nakita tayong post dyan, sa Marikina High School, kailangan po nila ng mga electric fan, industrial fan, dyan sa opisina po, may pwesto dyan ang PPCRV, yan po yung nagbabantay, no, ng ating mga botante at tumutulong sa mga naghahanap po ng kanilang presinto. Baka may mga extra kayo, may mga spare kayo na industrial fund dyan, mahaba-haba pa naman po yung oras, baka pwede nyo pong ipagamit. Dyan po sa Marikina High School, dyan po sa PPCRV area. Nabasa natin yung post, ka-coffee, kanina. May ilang mga botante rin, ang kanilang inireklamo ay nahihirapan po silang hanapin yung kanilang mga pangalan doon sa voters list. Particular dyan po sa Caloocan City. May mga nabasa rin po tayong reports dyan na doon sila nai-stress sa paghahanap sa kanilang mga pangalan. Ako, ka-coffee, merong website ang COMELEC, pwede nyong i-check Pwede nyong i-check kung anong presinto kayo para mabilis ninyong mahanap. Tapos baka may mga mauuna na kayo kasi usually hindi ba nagbabago ng presinto Yung precinct number, doon naman yan, paulit-ulit na lang naman yan Ang nag-iiba-iba lang dyan yung room assignment kung anong room number ka. Kung may kakilala kayo na nauna na, pasuyo nyo. Oy, Mare, baka nakita mo yung pangalan ko dyan, pasabi naman kung anong room ako o anong building yan para mabilis na lang hanapin yan, di ba? Pwede naman siguro yan para hindi kayo medyo mas stress sa paghahanap ng inyong mga pangalan. Si Bato de la Rosa, ayan, kasalukuyang bumoboto as of this moment, ha.
Kasalukuyan pong bumoboto si Bato de la Rosa sa polling center niya dyan sa Santa Cruz, Davao del Sur. Iyan ka-coffee, nasa balita po yan ng ABS-CBN kasi naka-live monitoring tayo dito sa mga reports ng mga iba't ibang pahayagan. Bumoboto po si Bato de la Rosa. Teka, syempre di natin makikita. Malayo yung camera. Anyway, good luck kay Bato. I think mananalo si Bato, ka-coffee. I think mananalo si Bato. Ang hiling na lang natin kay Bato, maging patas siya. 'Di ba? Sumuporta siya sa gobyerno, sumuporta siya kay PBBM. Huwag niya lang siraan si PBBM. Tumulong siya, hindi para sa mga Duterte, kundi para sa taong bayan. Kasi mananalo si Bato. Pakiramdam ko, ka-coffee. Definitely si Bongo, mananalo yan. Si Bato, mananalo yan. Yan ang pakiramdam ko. No? Sana, pag nandyan na kayo, magtrabaho kayo ng maayos. Magtrabaho kayo ng matino. Hindi yung aawayin ng gobyerno. Yes, i-criticize ninyo kung may pagkukulang, not too much. Yung ginagawa ninyo, medyo exage na Para lang sa mga Duterte. Sisiraan ninyo. Alam nyo ng fake news Bibigyan nyo pa ng platform. Yung ginawa kay Jonathan Morales, fake news nga, binigyan mo pa ng opportunity na siraan ng gobyerno. Unfair naman yan. Diba? Mananalo siya, bibigyan siya ng another chance. 6 years siya na pagkasenador. Tumulong siya para mapaganda yung buhay ng mga Pilipino. Hindi para sa mga Duterte. Ang sabi naman po ng COMELEC, midterm polls smooth as far despite minor glitches. Siyempre, bawat election naman, di naman natin maiiwasan yan. May mga glitches talaga tayong mararanasan. No? So, naitala po ng COMELEC ang mga minor glitches lamang. Minor glitches. Tama, wag naman yung matinding problema. Though meron din major, ka-coffee may nabalitaan din ako kanina na pansamantala pinagtigil yung pagboto somewhere dyan po sa Mindanao dahil hinarangan po yan ng mga supporters. No? And hopefully, mag-resume na rin po yung pagboto kasi kawawa na naman yung mga kababayan natin dyan. Headline din po ng ABS-CBN, tulad ng sinasabi ko sa inyo, nakamonitor tayo para updated tayo. COMELEC says, midterm polls smooth as far despite minor glitches. The Commission on Elections on Monday said the opening of early voting hours for vulnerable sectors went smoothly, even if it was the first time the poll body rolled out the mechanism nationwide. O nga pala, no? First time pala ito, ka-coffee. Magsisimula tayo ng alas 5 kasi special voting hour yan para sa mga vulnerable sectors. Yan yung sinasabi natin, mga senior citizen, PWD, pregnant women, yan. COMELEC Chairman George Garcia inspected the early morning preparations of electoral boards at Silang Central Elementary School. Diyan po sa Silang, Cavite. First time nating inilatag ito sa buong bansa yung early voting hours natin na tayo natutuwa dahil alam nyo po, kaninang mga alas 2 ng madaling araw nagsimula ng dumagsa ang mga miyembro ng electoral board kasama ang mga watcher upang simulan yung mga paghahanda doon sa kagamitan natin, sabi po ni Garcia sa kanyang interview sa mga reporters. In fairness, ka-coffee minsan ito panawagan natin sa mga botante, minsan hindi natin makita yung ating pangalan. Huwag agad magpanik at huwag awayin yung mga opisyal ng Department of Education. Huwag agad awayin yung mga guro, huwag agad awayin yung mga watcher. Kaninang madaling araw pagising yang mga yan. Biruin mo, dito sa sinasabi ni COMELEC Chairman, alas 2 pa lang nandiyan na sila. Siyempre, bago sila pumunta dyan, ready na yan. Ibig sabihin, alas 12, gising na yung mga yan. Alauna, gising na yung mga yan, naghahanda na. Imaginein mo, hanggang mamayang alas 7 yan at hindi pa magtatapos. Hanggang alas 7, may canvassing of votes pa. Kaya maging patient din tayo, ka-coffee. Tayo mga botante, saglit lang tayo dyan. Pero yung mga taong nagtatrabaho dyan, mahaba yung oras na gugugulin nila dyan sa eskwelahan. Kaya extra patient, ka-coffee. Extra kind, extra generosity ang ipinakita natin, ka-coffee. Ipakita natin yan sa mga watchers, ipakita natin yan sa electoral board, ipakita natin yan sa mga support staff ng Department of Education, sa ating mga guro, sa kanilang mga assistant, sa mga nagtatrabaho po dyan sa eskwelahan. Lalo na po yung mga volunteer groups. Ito yung sinasabi ko, yung PPCRV. Di ba? Ano pa, may non-preparal ba ngayon? O kung ano man yung mga grupo na tumutulong para maging maayos itong eleksyon, yung mga police, maging extra patient tayo. Mas maging generous tayo. Kung meron kayong extra sandwiches dyan, ibigay natin. O kung hindi ayon yung sandwiches, tubig, di ba? Iabot natin sa kanila. Hindi naman siguro vote buying yan, lalo na sa mga volunteer. Malaking tulong po yan sa kanila dahil mahabang oras po sila nandiyan. Again, madaling araw pa lang, gising pa yung mga yan, magtatapos siya hanggang madaling araw. Yes, may allowance, pero yung mga volunteer, wala. Yung iba may mga allowance, definitely yung mga empleyado ng Department of Education, may mga matatanggap na allowance yan. Yung mga volunteer, wala. Kaya maging
mabait tayo ka-coffee. Pansamantala lang naman maging mabait, magpakita tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Kasi sige, ako yung pansamantala muna magpapaalam sa inyo, nakamonitor tayo ka-coffee sa halalan, mamaya-maya boboto lang tayo saglit and then balik tayo para makapagbigay po tayo ng updates sa mga kaganapang may kaugnayan po sa ating halalan. Huwag kakalimutan ha, Alyansa para sa Bagong Pilipinas, 10 po yan ha, 10 na mga senatorial candidates. Of course, huwag kakalimutan si number 1 Senator Ben Harabalos. Ipasok na rin natin si Kiko Pangilinan at si Mark Gamboa. Ayan, ang vlogger Mark Gamboa, number 27. Kiko Pangilinan, number 51. Si Ben Harabalos, number 1. At ang ating party list, OFW, number 83 po yan sa balota. O siya, ako'y magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo, ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Ingat po sa pagboto. Ingat. Paalam po sa inyo at agkapitayon. Bye-bye.